ang alamat ng naglalahong palay. Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng mga palayan at bundok, nakatira ang mag-ina na sina Rosa at Aling Siyon. Kilala sila bilang masisipag na magsasaka kahit na wala silang malaking lupaing pansarili. Ang kanilang lakas ay nakalaan sa pagtatanim at pag-aani ng palay upang may maihain sa hapag at may bigas na maipagbili. Tuwing anihan, ang araw ay tila walang awa, naglalagablab sa kalangitan. Ngunit hindi nagrereklamo ang mag-ina. Nakalubog ang kanilang mga paa sa putikan. Sabay-sabay ang galaw ng kanilang mga braso. Hinahawi ang ginintuang mga uhay gamit ang matalim na karit. Ang tunog ng paghihiwa ng palay ay parang musika ng kanilang kabuhayan. Ngunit sa baryong iyon, may isang kakaibang pangyayari na taon-taon na lamang nagaganap. Kapag natapos na nilang ipunin at itali ang mga bigkis ng palay, maingat nilang itinatambak ang mga iyon sa gilid ng bukid upang bukas ay madala na sa kamalig. Ngunit pagsapit ng umaga, naglalaho ang mga iyon na parang bula. Siguro'y may magnanakaw, sabi ni Aling Siyon, mga tusong tao na nakakaalam ng daan sa palayan. Ngunit laging sumasagot si Rosa. Ina, walang bakas ng paa, walang iniwang marka sa putik. Wala man lang piraso ng dayami na natapon. Nagtataka man si Aling Siyon, pilit niya na lamang itong iniintindi. Pagod na rin siya at higit na mahalaga ang makapagpahinga kaysa mag-isip ng di maipaliwanag. Ngunit si Rosa, kahit bata pa, ay hindi mapalagay. Ang lihim na bumabalot sa gabi. Isang gabi, nagpasya si Rosa na hindi muna umuwi agad. Nagtago siya sa likod ng isang punong akasya. Dala ang kanyang tirador at isang bulsang puno ng maliliit na bato. Tahimik ang paligid, ang mga kuliglig ay tumigil sa pagkanta. Ang hangin ay walang dalang ihip, parang pati ang buwan ay nagkubli sa ulap. At doon niya narinig ang mga yabag. Hindi ito yabag ng tao, hindi rin ng hayop. Mabagal, mabigat ngunit banayad. Ang tunog ay parang pag-apak sa putik, ngunit walang naiwan ni isang bakas. Kasabay nito'y sumingaw ang isang kakaibang amoy, matamis, parang hinog na prutas, ngunit may halong kalawang o dugong bakal. Nangalog ang tuhod ni Rosa. Pilit niyang idinilat ang mga mata, ngunit ang tanging nakita niya ay mga anino na kumikilos sa pagitan ng mga pilapil. Mga aninong hindi lubos maisalarawan. At sa kanyang pamamangha, nakita niyang ang mga bigkis ng palay ay dahan-dahang nawala sa kinalalagyan na parang inaangat ng hangin. Isa-isa itong nawala sa dilim, kasabay ng mga anino. Ang himala sa kanilang bahay. Nang umuwi si Rosa ng gabing iyon, hinintay siya ng kanyang ina, at doon nila natuklasan ang higit na nakapagtataka. Naroon ang lahat ng bigkis ng palay, maayos na nakasalansan sa loob ng kanilang kubo. Hindi lamang basta nakatambak, mas malinis pa kaysa dati. Ang putik ay tila pinunasan, ang tali ay mas mahigpit, at ang mga uhay ay mas kumikintab. Paano ito nakarating dito? Tanong ni Aling Siyon na halos mahulog ang panga sa gulat, ngunit hindi sumagot si Rosa. Sapagkat batid niyang may mga nilalang na mas matanda at mas mahiwaga kaysa sa kanila. Mga nilalang na maaaring bantay ng palayan, mga espiritong hindi nakikita ng karaniwang mata. Ang kwento ng mga nakatatanda. Makalipas ang ilang araw, nagtanong si Rosa sa mga matatanda ng baryo. May ilan na nagkwento ng sinaunang paniniwala na sa bawat palayan ay may tagapagbantay ng ani. Sila'y mga anino ng lupa, mga diwata o engkanto na nagbabalik ng ani sa mga taong marunong magpasalamat at hindi sakim. Kung ang tao'y nagtatrabaho ng tapat at hindi nagmamalabis, sabi ng isang matanda, ang mga tagapagbantay ay tumutulong. Ngunit kapag ang tao'y gahaman,
Inaagaw nila ang lahat at hindi na ibinabalik. Doon naintindihan ni Rosa ang mga naglalahong palay ay hindi banta kundi paalala. Ang kanilang pawis ay hindi kailanman nasasayang sapagkat ang lupa at ang mga espiritu nito ay nagbabantay. Ang aral ng lupa. Mula noon, tuwing anihan, laging nagiiwan sina Rosa at Aling Siyon ng kaunting bigkis sa gitna ng palayan bilang alay. Hindi nila ginagalaw iyon at hinahayaan na lamang nakainin ng ibon o malanta sa araw at hindi na muling nawala ang kanilang ani. Laging sagana at minsan pa'y higit kaysa inaasahan. Sa tuwing tinatanong si Rosa kung ano ang nangyari sa kanilang palay noong kanyang kabataan, nginingitian lamang niya ang nagtatanong at sinasabing, "Ang lupa'y may sariling diwa, ito'y kumukuha ng nais nito, ngunit ibinabalik din kapag natuto kang magbigay galang, sapagkat ang tunay na yaman ay hindi lamang bunga ng ating pawis, kundi ng ating paggalang sa kalikasan." Epilogo. Hanggang ngayon sa baryong iyon, sinasabi ng matatanda na kapag sumapit ang dapit hapon at umihip ang hangin mula sa palayan, may matamis na amoy na kasama nito, parang hinog na prutas na may halong kakaibang singaw. At sa mga nakakarinig ng malalayong yabag na walang bakas, sinasabing sila'y mga tagapagbantay ng ani. Kaya't ang bawat magsasaka roon bago umuwi mula sa anihan ay nagiiwan ng kaunting bigkis bilang tanda ng pasasalamat at sa kanilang puso nakaukit ang aral ng kanilang ninuno. Ang lupa ay buhay, ang lupa ay nagbibigay, ngunit ang lupa ay marunong ding magturo ng kababaang loob